Thank you. I'd like to recognize Senator Robin Padilla. Maraming salamat po, Madam Chair. Marami po akong dinig na magandang balita, no, para sa mga tiga Norte. Para naman po sa South, gusto ko lamang pong itanong, ano pong balita sa Philippine National Railway South Long Haul? Kasi matagal na po namin inaantay ito sa Bicol. Alam nyo, lumaki po ako sa train dyan sa Bicol. Nami-miss na po namin. Kung sana dumating po yung panahon. Ano po bang balita? Magkakaroon na po bang magandang balita sa amin? Okay, Madam Chair, ang PNR South Long Haul ay Calamba to Daraga Albay. Opo. That's phase 1. Ang phase 2 ho ay Daraga Albay, papunta ho ng Matnog, Sorsogon. Ang phase 3 ho ay Chaong, Quezon, going to Batangas Port, at ang phase 4, Calamba, papunta ng Sucat. Ang package 5 po niyan ay rolling stock and electromechanicals po. Sa kasalukuyan po ay nakakontrata ang gobyerno sa China Exim Bank. It's about 14 billion para sa project management consultancy. Katulad po ng loan sa JICA at Asian Development Bank, kapag ka ang katulad ng China at ang Japan, Asian Development Bank ang nagpapautang, ang dalawang kondisyones ho doon ay number 1, ang consultancy or project supervisor ay galing sa kanila. At ang contractor din po ng civil works, rolling stock, electromechanical ay galing din sa kanila. Sa Calamba to Daraga Albay, ang project management consultancy ay CRDC, China Railway Design Corporation. Ongoing po ang trabaho ho nila. Opo, Ongoing consultancy pa lang po yun. Okay po. Yung civil works, maputol ko po kayo, sir. Yung pong sinasabi sa NEP na meron 3 billion na alokasyon para sa proyektong ito, sa consultancy, ano po ba yung ibig sabihin nun? Ano po bang saklaw nun? Ang saklaw po ng Project Management Consultancy number 1 ay gumawa ng terms of reference para doon sa mga procurement katulad ng civil works. Pangalawa ho is Project Management Supervision hanggang sa defects liability. Sila po ang bisor ng proyekto at sila din po ang nagre-revise ng design. Nagkasama rin sa trabaho nila ay yung parcellary survey at pagdidisenyo kung saan ang alignment, kung anong klaseng istasyon, ilan ang laki, ilan ang haba, ano ang klaseng height, may embankment, paano ang mga bridges. Sila ho ang gumagawa nun, kaya po malaki po yun. Sa international standard, that is acceptable ho. And sometimes, before the Duterte administration, ang project management consultancy of an international contract is about 3 to 5%. In this case, umabot po ng 7%. And that is acceptable also in the international community ho. So mayroon ho tayong project management consultant. Pero yung civil works, nagagawa ng 34 stations ho. Papunta ho ng Bicol, wala hong pundo na dumating. So may pinirmahan si Secretary Tugade sometime in February of 2022 para sa civil works, pero hindi ho na ipadala ng China Exim Bank ang pondo. And therefore, sa panahon ni Secretary Dominguez ng Finance, dito ho ang transportation ay implementing agency lang. The one that applies the loan, negotiates the loan, signs the loan, is DOF po. Therefore, si Secretary Dominguez at the time, Secretary of Finance, siya ho ang nagsabi sa China Exim Bank, kung hindi ninyo bibigyan ng pondo, considered our loan application withdrawn. Pagkatapos ho ng May 30, walang sagot ang China Exim Bank. Nagsulat ho si Secretary Dominguez sometime in June, middle of June 2022. Wala kayong sagot. Therefore, considered withdrawn. Sa ngayon ho, wala ho tayong loan sa China Exim Bank. So, nakatenga ho ang South Long Haul. Ang pinag-aaralan po ng ating kalihim dito. Sir, nakatenga. Bali, wala po itong ngayong kalinawan. Tama ho kayo. Sapagkat mayroon lang po tayong project management consultancy. Yung 3 billion ho ay hindi lang po siya tungkol sa part ho kasi ng ang trabaho ng gobyerno ay ang right of way pati na ang ISF. Tanong,
ano ang direction consultancy? May mga nakatinggang trabaho din ang gobyerno. Tulad po sa Asian Development Bank, sa JICA, ang trabaho ho ng gobyerno ay right of way. Relocation of utilities ho. Pagkatapos so ay relocation of ISF, yung mga informal settlers po, at yung pagbibili ng lupa. Sa ngayon, ang 3 billion po ay nakalaan para sa relocation ng ISF. Bakit po mayroon tayong ganyan? Sapagkat habang wala ka pang pondo galing sa China Exim Bank, ino-operate na po natin papunta ng Bicol. So in other words, long-term, medium, immediate, tactical, operational, in medium term, and long-term ho, kahit i-terminate ho natin at mapunta sa iba, or kahit existing yung project, kailangan pa ho natin i-relocate yung mga ISF sapagkat under the Marcos administration, pinagana ho natin ang trend existing PNR alignment from San Pablo to Lucena. Ngayon ho ay binuksan ho natin, lumang alignment pa ho ito, lumang trend pa ho ito, lumang istasyon pa ho ito. Opo. Para nagagamit, halimbawa po, may Pa pong umaabot sa Bicol. Wala pa. may existing operation pero luma. Si Poco to Naga at binuksan natin last August 2, Naga to Ligao, which means meron na tayong operation ho doon. Tapos yung ating Calamba to San Pablo, operational na ho yan. At yung ating San Pablo to Lucena, naging operational na po yan. In other words, kung ano man ang interes ng gobyerno, whether it's going to be China, Asian Development Bank, or PPP. May study na po kayo, gano'n, nagawa na. Opo. May study na po tayo. Okay po. Meron lang pong follow-up doon. Bakit po naiwan yung Camarines Norte? Medyo parang aping-api kami. Parang lahat po dinaanan eh. Lahat dumaanan eh. Biglang kumanan. Nakakalimutan yung kaliwa. Oo parang bakit po kaya? Ano? Ako po ay Bicolano din, Madam Chair. Ano pong nangyari sa Camarines Norte kaya? Kahit noon pa ho, policy ho. Kung idadaan ho sa Camarines Norte, well, ano ang future line? Ang future line, ang future ho, not in this present project ho, dito sa Manila to Daraga ho, yung pinarma ni Secretary Tugade, ay wala po talaga ang daet. Ang dapat po ng daet ay ngayon po, sa administrasyon po ninyo, hindi ba yung magagawa ng paraan na masama kami? Ang pinag-aayos po natin ay spar line. Ibig sabihin, no, may biyahe mula say... Total, meron namang 3 billion na study dyan. Ba't isama nyo na kami dyan? Senator, nasa menu po ng Department of Transportation na isama yung study ho niyan. Ang ongoing lang study po ngayon ay Manila to Matnog, Sorsogon. Pero yung binabanggit ho namin, nakalatag na ho ang mga future studies natin. Kasama ho ang spar line papunta ho ng Camarines Norte. So sir, meron na po papuntang Camarines Norte. Wala pa ho. Kasama ho yan sa plano po, pero wala pa ho tayong pondo para sa papunta ng Camarines Norte. Hindi po pwede isingit yan. Isingit nyo kami. Ang lapit lang po no? Ilang kilometro lang yun. Camarines Norte. 19 kilometers. Alam niyo po, sir, ganito yan eh. Kung gusto po natin talagang harapin ng peace and order dito sa bansa natin, dapat alam natin kung saan yung mga lugar na talagang may poverty. At talagang alam natin kung saan namumulaklak yung tinatawag nilang pagtawag sa revolusyon. Kapag ganyan po, na lagi kaming naiiwan, katulad yan, humihingi din kami ng airport sa inyo. Yung airport namin, kanina, binanggit ng mga kapatid namin senador dito, may Antique, may Bukidnon. Yung Camarines Norte, ang kailangan lang namin, rehabilitation lang. Pangalawang taon na namin lang lumuluhod. Huwag nyo naman kaming kalimutan. Hindi lamang ang senador dito, hindi lamang si Chis Escudero. Senador din ako. Sir. Ang napakapangit naman pakinggan nung puro Matnog, Sursugong kayo dyan. Paano naman yung Camarines Norte? Kawawa naman kami. Alam niyo po ba ang airport diyan sa Daet, kapag nailagay nyo yan, makikinabang din po dyan ng Quezon.
makikinabang din po dyan ang malalapit na bayan ng Camarines Sur. At doon po sa lugar namin, wala po dyan problema kahit itanong nyo po sa Kaap. Diyan po sa Naga, humihingi sila 11 billion yata ang hinihingi nila para sa airport nila. Kami ho, 250 million lang. May airport na kami. Busted na kami sa train, busted pa rin sa airport. Ang napakasawing pag-ibig naman ito. Sir, sa Meron po kaming runway, rehabilitation lang po ang kailangan po namin. With the indulgence of Senator Padilla, ako muna mag-chair. Si PNR General Manager Regino would like to say something. Sir, Pero siguro bago kayo po, no? I defended the budget of the OTR in the past. Nandun naman po sa South Long Hall, Senator Padilla, yung spur line talaga magkakaroon po sa diet, and we will make sure pag natuloy na yung South Long Hall, lalagyan natin. In fact, yung mga PNR lines, yung mga narrow gauge PNR trains, yun yung gagamitin natin for the spur lines. Yung mga bagong train na ginagamit na ngayon. Sige pa, Mr. Regino, pakituloy po. Yes, sir. Actually, sir, magandang hapon po. Ako po si Jeremy Regino, General Manager ng PNR. Para sa kaalaman po ng publiko, in a span of 1 year po, since the Marcos administration po, we already are operating, PNR is already operating an additional 220 kilometers of rail line since August po. Nabuksan po natin ang San Pablo to Lucena at pagkatapos po Naga City to Ligao of Albay. Hinggil po at we were able to do this because we were able to increase the operational train sets of PNR from a low of 7 train sets in September of last year to more than 100% to 15 train sets as of last month. Hinggil po naman dito ho sa at kaya dito ho sa Peña Francia celebration po natin etong September po, mararamdaman na po natin at ng ating mga kababayan sa Bicol ang presence ng PNR. In fact po, with the instructions of our secretary po, ang mga PWD at saka mga senior citizens, libre po sila ng pasahe dito sa Peña Francia celebration po natin. Hinggil naman po sa Camarines Norte po, ginagawan po namin ng paraan na magkaroon ng spur line, yung sinasabi po ni Senator Ejercito po. Maputol ko po kayo. Kanina sabi ni Senator JB, meron na. Ngayon pa lang gagawan nyo ng paraan. Ano ba talaga? Ito po, ginagawan po kasi ho, kailangan po muna natin ng feasibility study. Yun po ang ginagawa natin ngayon. Yun ho ang gagawin natin ho, feasibility study for the spur line to Camarines Norte po. Bearing in mind ho na modernize ho ang South Long Hall natin. So ganun ho, hindi ho natin parang ang nangyari po dito sa Metro Manila, hindi ho nadaanan ng NSCR ang Nabotas. Ang solusyon ho natin sa mga taga Nabotas po ay magkaroon po tayo ng spur line na didikit po sa NSCR. Ganon din po sa Camarines Norte, magkakaroon ho tayo ng spur line na didikit po sa South Long Hall. Kaya hindi ho maka-cut off ang mga tao dito. At saka ang mga lumang alignment po natin, gagawin po natin itong heritage lines because these are the two tourist alignments po. So hindi ho tayo masasayang ho dito. We will still continue to maintain these heritage lines po. Magandang balita po yan. Mga kailan po kaya namin aasahan yan, boss? Mina po sa DOTR ang sasagot. Ang in charge po ng pagpaplano ho ay ang opisina ng Undersecretary for Planning and Development. At ang commitment po nila ay maisasama sa GOP, maisasama sa FS Fund. Is this year? Oh, this year na po, Senator. Sabi ho ng Planning Department ng DOTR, 2024 po kasama na sa FS. Okay.